Idinitalya ni Coach Tim Cone kung bakit hindi na pumasok pa sa bakbakan ng NLEX at Ginebra si Scottie Thompson at Christian Standhardinger. Inihayag naman ng FIBA na magiging malaking bentahe ng Latvia ang pagsama ni Kristaps Porzingis sa koponan para sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa bakbakan kung saan tinalo ng NLEX ang Ginebra, hindi na nasilain pa si Scottie Thompson at Christian Standhardinger sa mga huling minuto. Tanong, ano ang paliwanag ni Coach Tim Cone sa isyong yan? Bakit hindi na niya ipinasok pa ang dalawa sa kanyang mga key players? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Delphine Juquino ng Rappler. Walang nangyari kay Scottie, walang nangyari kay Christian. Gusto ko lang na magpakita naman yung iba. Minsan, masyado na kaming umaasa kay Christian at kay Scottie para kasing nakalimutan na ng iba na magpakita rin. Okay, so malinaw yung mensahe ni Coach Tim. Gusto niya kasi wag muna asahan si Christian and of course si Scottie Thompson. Magpakita rin yung ibang players. Actually, yung points ni Scottie mababa kumpara sa mga itinatala niya sa mga nagdaang bakbakan, di ba? Sa laban versus NLEX, meron lang siyang 4 points, 6 rebounds and 6 assists. Si Christian, meron naman siyang 19 points, 10 rebounds and 7 assists. Malaki yung kay Christian bago siya nilabas. Pero again, hindi issue yung laki ng puntos or ganda ng performance versus NLEX. Ang gusto kasi ni Coach Tim, sana mag-step up din yung iba para sakali na wala yung dalawa, hindi sila maiiwan sa bakbakan, di ba? Ganun lang kasimple ang taktikang ginagamit ni Coach Tim Cone. Sa taktikang ikinasa ni Coach Tim kung saan inalis niya si Christian at Scottie, hindi nagpaiwan si Stanley Pringle nang kumamada ito ng 7 sa 9 niyang punto sa bakbakan kasama ang 6 na rebounds na hindi nakaligtas kay Coach Tim Cone. Ano ang masasabi ni Coach Tim sa pagkamada ni Stanley Pringle? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Delphine Juquino ng Rappler. Mahalaga sa amin na andun si Stanley. Gusto namin tumaas pa yung laro niya doon at maglaro ng ganung level. At ramdam namin na yun ang pagkakataon para makatulong siya doon. Obviously, kahit natalo sila sa NLEX, malaking bagay yung itinala niyang 7 puntos or yung itinala ni Stanley Pringle na 7 puntos sa kanyang 9 na puntos, di ba? Kasama yung 6 na rebounds doon. Pero kahit hindi namin ni Coach Tim, alam natin, strategy niya na po yun. Yung ipahinga si Scottie at si Christian para sa quarterfinals. Paghahanda na yun. Hindi mo kasi pwedeng sabihin di ba? Baka magkaroon sila ng injury. Since pasok na sila sa quarterfinals, meron silang twice to beat, okay na yun. Basta safe yung mga key players ng team. Ang hirap kasi kung wala yung dalawa, di ba? Si Scottie at si Christian. Malaking problema yun kung sakali nagkaroon sila ng injury pagpasok ng quarterfinals, di ba? Kung tila iniiwasan niyang masagad ang dalawang key players ng Ginebra, hindi naman maikakailang masasagad ng Gilas players sakaling pumasok si Porzingis at Bertans ng Latvia sa OQT. Ano nga bang paliwanag ng FIBA sa isyong yan? Tutukan natin ng FIBA at basketball. Ang pagsama ni Porzingis ay magiging malaking tulong sa Latvia. Ang dalawang set na magkapatid, Davis at Dairis Bertans at Rodgers at Arthur Kuroks ay parehong backbones sa tagumpay ng koponan. Ito yung malaking problema talaga ng Gilas Pilipinas si Porzingis at si Bertans. Dalawang NBA players yan. Of course, kasama yung mga binanggit ng FIBA, yung kapatid ni Bertans, si Dairis. Tapos, meron pang Kuroks brothers. So, meaning, mabigat talaga yung hinaharap ng Gilas Pilipinas at ni Coach Tim Cone. Si Porzingis, hindi siya naglaro sa World Cup. Pero si Bertans, nagtala siya ng average na 12 points. Yung Dairis, 14 points ang average niya sa World Cup. Anyway, kung maglalaro si Porzingis, itatapat marahil ni Coach Tim Cone ang tandem ni Kai Sotto at Junmar Fajardo. Kai Sotto at AJ Edu. Alala niyo naman siguro yung sinabi ni Coach Tim Cone sa isang interview, di ba? Pagsasabay niya si Kai Sotto at Junmar Fajardo, tapos si Kai Sotto at AJ Edu. Yan yung mga sinabi ni Coach Tim Cone. At para sa lahat ng hindi nakakaalam ng mga sinabi ni Coach Tim sa isyong pagsasabay ng Gilas Bigs, muli nating sariwain ang lahat. Ano nga ba ang paliwanag ni Coach Tim sa isyong yan? Tutukan natin si Coach sa report ni Ruben Terrato sa Spain. Pag naabot na natin yung European level na yan, magkasama maglalaro sila Junmar Fajardo at Kai Sotto. Maglalaro si AJ Edu at Kai Sotto. Maghahanap sila ng mga paraan kasi kailangan namin yung ganung size kapag naglalaro na kami doon. Yan ang mga bagay na dapat natin pagsikapan sa 10 araw na meron tayo. O di ba hindi ng pressure na yun sa balikat? Hindi lang sa balikat ni Coach Tim maging sa balikat ni Kai Sotto, AJ Edu at Junmar Fajardo. Sila po kasi yung andun Sila yung haharap sa malalaki ng Latvia. Sila din yung haharap sa malalaki ng Georgia na sasagupain ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament sa magkasunod na araw ng July 3 at 4. Yun yung strategy na mahirap
alisin kasi bukod sa malalaki ang Latvia, si Porzingis at Bertans, mga NBA veterans po yan. Meaning, ang tindi ng intimidating factor nila sa ilalim. Sa bakbakan kasi, dala nila yung pride ng pagiging NBA player. So sana kahit mahirap, mabigyan talaga ng Gilas Pilipinas ng magandang laban ng Latvia at Georgia once na nagharap na sila sa Olympic qualifying tournament. Sa ngayon, may iniindang injury si Porzingis na nakuha niya mula sa bakbakan ng Celtics at Miami Heat. Base naman sa report, hindi ganong kalala yung nakuha niyang injury. Posible siyang makabalik sa conference semis ng NBA kalaban ng Cavs. Ibig sabihin, malaking posibilidad na makakasama siya ng Latvia sa gaganaping Olympic qualifying tournament. So guys, maraming salamat.